Hello po. Mag-invite mo. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa sangkaramitan at sa lupa'y kapayapaan sa taong nalulugan niya. Amen. Hello. Maghintay po tayo saglit. Pero higit sa lahat, nais po nating manalangin. Karobanan, pinupuri po ka namin, sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. For you are the only one God, the true God, the God of all God, the King of all kings, the God of universe. You are sovereign, you are in control. We worship you in spirit and truth. Panginoon, hinihingi namin ng pagsama mo, Holy Spirit, Father God, Holy Spirit, in Jesus' name. Hinihingi namin ng pagsama mo, ang pangunguna mo. And in the name of Jesus, we declare this place to be sanctified by your blood, by your fire, in your name, in Jesus' name. Manahan ka po sa lugar na to. Kamaro po kami, bisitahin mo po ito. At have mercy, Lord. Have mercy. I'm pleading on the blood of Jesus. I'm pleading on the blood of Jesus. Any hadlang sa mga dadalo, any demon na nagtatangkang madlang, we command to come out and go to abyss in Jesus' name. Hinihiling ko ang pagbalot ng banal na dugo mula top of the head ng bawat anak ng manunood at mismong manunood at mga anak ko. Top of the head hanggang sole of the feet. We cover the blood of Jesus and we put the fire of God sa mga top of the head ng mga anak ko, sa sole of the feet ng mga anak ko sa akin, in the name of Jesus. Ganon din po sa mga pamilya, anak, asawa ng manunood. I pray na covering the blood of Jesus from head hanggang sole of the feet ng blood of Jesus Christ the Nazareth, the powerful blood and the fire wall of God be upon all the family members, all the family ng manunood. Pamula, tuktok ng ulo hanggang sole of the feet, covering the blood of Jesus and the fire of God. And our family, ang mga anak namin, ang aking anak, si Blessed Elisa at ako, covering the fire of God from head to sole of the feet. Have mercy, covering your blood, pour out your blood, saturate your blood, pleading on the blood of Jesus. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, Lord, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ng Diyos, wala pa.
Si Miss. Opo, thank you po. Thank you, welcome. Welcome. Anak, Miss Spirit. Sino yung Miss Spirit? Sige po, welcome. Sisimula na po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patuloy natin hingin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na manguna sa ating pagminsahe ng isang buwang aking tila itago sa inyong harapan at ikaw makita. Muli, we ask to cover the blood of Jesus sa bawat manunod at sa bawat pamilya and the fire of God. Have mercy, Lord. Holy Spirit, come with us, join us, talk to us, we need you. At ikaw po ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw po ang maitaas ng pangalan ni Jesus. Holy Spirit, thank you in Jesus' name. Si Ate Lynn. So, ang ating pong verse na unang tatalakayin ay 2 Corinthians 10:3-6. Maganda po, pakinggan po natin mabuti. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Second Corinthians 10. Second Corinthians 10. Start po tayo sa 3. Ayan. Start and don't. So, dito po sa 2 Corinthians 10 verse 3, kahit namumuhay kami dito sa mundo, sulat po dito ni Apostol Pablo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sabi po sa 5, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Purihin ang Diyos at sambahin ang kanyang salita. Holy Spirit, teach me, guide me, and have mercy, Holy Spirit. Have mercy. At hinihiling ko po, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo, pagtouch mo sa mga tao, na magkaroon ng uhaw sa iyong salita, magkaroon ng pagnanasa na makilala ka, magkaroon ng pagkain, nourishing ng kaluluwa, at na kaalaman, knowledge, at karunungan patungkol sa espiritual na siyang pinakamahalaga. Holy Spirit, teach us and touch the heart at mag-ano pa po kayo, maghipo ng mga puso at pagkalooban mo po ng pagnanasa na manood, makinig, kumain ang salita ng Diyos. Thank you, Holy Spirit. At I ask the supernatural connection na mag-touch at makaabot sa napakaraming tao sa biyaya at pangalan mo in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. So, ang topic po natin ay stronghold. Stronghold in the name of Jesus. Hallelujah. Ano po ba ang stronghold? Ano po ba ang stronghold? Stronghold has wall and something that was exalted. The walls that something exalted.
that is heavy wall of lies. Being captive our thought, instead taking our thoughts captive. Being captive our thought, instead under natin ang ating thoughts. Amen? The stronghold means has a walls or a tower, something that was exalted, nakatayo na mataas, and having walls, mga dingding, pader ng kasinungalingan, at being captive, pinakaptive, pinuhuli ang ating thought, instead na under natin ang ating thoughts. Amen? Sige po, buksan po natin. Marami po natin na buksan ang spiritual eye, spiritual ear ng bawat isa sa atin at upang maunawa natin ang salita ng Diyos. Holy Spirit, enlighten your word, bigyan po ng buhay at tunay na buhay ang iyong salita. Amen. So, we mean the Holy Spirit. Hallelujah. So, ang Holy Spirit po ay, ang pag-uusapan po natin ay stronghold. Hallelujah. Pero bago ang lahat, ang sabi po, kahit na namumuhay kami dito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontrol sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Amen. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Amen? So, sabi po dito, even na tayo ay namumuhay na may laman o sa pisikal, pero hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Ano pong ibig sabihin? Ang labanan pong pinag-uusapan ay spiritual warfare. Spiritual warfare po ang ating pinag-uusapan. Kumbaga, spiritual warfare. Ito ay invisible war, hindi ito katulad ng labanan na kailangan ng baril o ng bala, o ng knife, o ng armas, o ng pera. Ang kailangan po dito ay spiritual na labanan. Ano pong klaseng labanan? Ito po yung mga battle in the mind. It is a warfare, battle in the mind, spiritual warfare, or invisible warfare. Ito po ay labanan ng espiritu. Hindi po ito yung physical na kailangan natin ng weapon, ng gun, ng baril, o ng any weapon ng physical. Kailangan po natin ay ang weapon ng spiritual warfare. Spiritual warfare, battle of the mind. Saan po ang labanan? Sa isip. Amen? Sa isip po ang labanan. Hallelujah, hallelujah. Sige po. At una po, tinalakay natin ang labanan ang tungkol dito sa battle of the mind. At ang labanan ay, ang weapon ay hindi physical na gun, kundi ang weapon. Sabi dito, weapon. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos, ang aming armas, iyan ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong nagmamataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. So, yun po. And ano po ba ang stronghold? Ang pag-uusapan po natin ay stronghold. Sabi po, but a stronghold, but mighty through God to the pulling down of a stronghold. So, panlaban sa mga maling pangangatwiran at taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Maling pangangatwiran. Ayan. Stronghold. So, ano po ba ang stronghold? Nabanggit po natin na ito po ay may wall, tower,
something that was exalted, nakatayo at having na mga sinungaling na wall at being captive, captive ang ating thought instead na ang under natin ang ating thought. Yan. In the name of Jesus, I pray na talagang ituro sa ating ng Banal na Espiritu ang ating pinag-uusapan. In the name of Jesus. So, para po lubos na maunawaan, ang ating pinag-uusapan po ay Battle of the Mind, Spiritual Warfare, or Invisible War. Saan po ang battleground? Sa isip. Ayan. Sa isip po. Ano po ang meaning ng stronghold? Ito ay pag-iisip ng isang tao na madali naman itong mabura ang mga bagay na iniisip niya o nasa isip niya. Pero kung may stronghold ang tao, ay hindi po agad ito nabubura, ito ay nag-i-evolve at nagiging matibay na nagbubuhol-buhol or entangle at nagsasama-sama at halo-halo sa isip at nagiging stuck ito at ito ay mahirap ma-erase o ma-demolish. Nakukuha po natin, ang isang stronghold ay pag-iisip ng isang tao na madali namang mabura. Pero sa taong may stronghold, ito ay hindi agad nabubura ang mga nangyari o bagay-bagay, ito ay nag-i-evolve. Ito ay nagiging matibay na nagbubuhol-buhol sa isipan at ito'y nag-i-tangle, naghahalo-halo sa pag-iisip at nagiging stuck at hindi agad ito ma-erase. Ito po ang pinag-uusapan po natin ay mga pag-iisip, kaisipan patungkol sa behavior, patungkol sa feeling, patungkol sa thoughts. Sa thoughts po ang pinag-uusapan natin, thoughts. Hindi daw madaling mabura ang mga thoughts kung o feeling o emotion o behavior kung tayo ay may stronghold. So, the person with stronghold, number 2 po ay find para kung nahihirapan na maalis o matanggal sa kanilang isipan ang nangyari, sa kaisipan ang nangyari, ang feeling, ang behavior, at ito ay napupuno sa isip nila to the point na kinokontrol na sila ng emosyon na ito, kinokontrol sila ng nararamdaman na ito or ng kaisipan na to. At ito nga po yung tinatawag na battle of the mind, invisible war of the mind, or spiritual warfare. Amen? So nakukuha po ba in the name of Jesus? Hallelujah po din ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po? Everything. Ang isa pa pong meaning ng stronghold ay, ito po ay ibinuview ng isang na tao na may stronghold na kinukumpleto niya sa kanyang isipan ang paningin ng view ng takot, anger, confusion, despair, or addiction, or any influence ng mga evil. Ito po pinag-uusapan ng stronghold, the stronghold ng demonic stronghold. In the name of Jesus Christ the Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Sinirisa. Wala. Meron naman ako. Okay na yun. Opo. So, muli babalikan po natin ang ating teksto. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Hallelujah. Okay. Sa Tagalog po, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran.
ng mga taong mapagmataas, ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwira na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala. Sino po ang matibay na pader? Ang stronghold, which is a devil or evil or demonic evil spirit. Yan po ang matibay na pader. So, ano po ba mga palatandaan na ang tao ay may meron pong stronghold. May stronghold po. Opo, ano pong palatandaan na ang isang tao ay may stronghold? Ano po ang palatandaan ng tao ay may stronghold? Ito na po ang palatandaan. Okay, ang palatandaan po ng mga taong may stronghold ay battling. Kayo po ba, tayo po ba ay nakikipag-away persistent? Are you battling persistent temptation and sin, unable to break free no matter how try? So tayo po ay nakikipaglaban sa mga tukso ng kasalanan at hindi natin ito mapagtagumpayan. No matter how we ask the help of Lord, no matter na tayo ay no matter na matagal na itong kasalanan na to na gusto nating pagtagumpayan pero paulit-ulit. So yun po ang isang batayan na may stronghold. Ano pa po? You are spiritually blocked. Yung mga prayer po natin ay hindi natutugon. It's like a bouncing wall. The prayer life. Ang prayer po natin ay hindi natutugon kung may stronghold po tayo. At number 3 po, your home was filled with tension, pressure, atmosphere, not been able to left. So ang atin daw pong tahanan ay parang tension, may pressure na atmosphere na may tension, may pressure ang atmosphere sa ating tahanan. So there is a stronghold. Recurring nightmare, may mga panaginip po na hindi maganda, demonic or something. At number 5 po, deep, unshakable sense of heaviness, may kabigatan po ang ating pakiramdam. At meron po tayong destructive, number 6, destructive pattern of yung parang sinasabi po dito ay hindi po tayo talaga makapag-sisi ng genuine. Parang parang magsisi ka ngayon, papunta, mamaya ang dali-dali uli na gumawa uli nung the same na kasalanan na yun. Yun po, may stronghold. Number 7 po, something you feel backward. Stagnancy, backwardness, at defeat, failure. Yun po yung mga palatandaan na tayo ay may stronghold. Something pulling you back anytime you feel forward, pero may parang humihila uli papunta sa backward. So, yan po, persistent temptation, sin, unable to break free no matter how we try. Number 2, spiritually blocked, bouncing wall, ang prayer natin hindi matugon. May tension and pressure sa atmosphere, sa ating tahanan. May nightmare, panaginip. Meron tayong unshakable heaviness. Number 6, destructive pattern ng sin, repeated and repeated, na napakataon na. At something pulling backward or stagnancy. Yan po yung mga stronghold. And then in the name of Jesus, ano po ba ang mga verse naman natin? Ang verse po natin sa stronghold, ayan po. Dito po, O Diyos, tulungan niyo po ako, Job 17:3-4.
O Diyos, tulungan niyo po akong makalaya, tanging kayo lang ang makatutulong sa akin. Isinara niyo ang isipan ng aking kaibigan para hindi sila makaunawa, kaya huwag ninyong payagan na magtagumpay sila sa kanilang paratang sa akin. Dito naman po, ang pinag-uusapan po na nagsara ng isipan o nagsara ay demonic. Demonic po, di po ba sabi? Ang mga maling pangangatwiran, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang mga maling katwiran tulad ng matibay na pader na humadlang sa kanila na makilala ang Diyos. So bakit po may maling pangangatwiran na sinisira dito ni Apostle Pablo na sabi, battle of the mind, invisible war, spiritual warfare, hindi carnal? Bakit po dito ay may sinisirang maling pangangatwiran? Sino po ang matibay na pader? Ito po ay si Satanas, demonyo, or demonic stronghold. Matibay na pader o demonic stronghold. Maling pangangatwiran po, ito po yung sinasabing high thing exalt itself against the knowledge of God. Mga bagay na arugante, pagmamataas, na itinataas ang sarili, laban sa kapangyarihan o sa kaalaman ng Diyos. Amen. So, Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, dyan 17:3-4 po, ang sinara ang isipan na aking kaibigan para hindi na makauna. Sino po ang nagsasara sa stronghold? Si demonic. Kumbaga, halimbawa po, ang stronghold na pinag-usapan natin dito ay stronghold ng fear. So, ang isang stronghold po na mararamdaman niya ay lagi po siyang may takot, hindi siya makabukon. Siya ay parang nangihina and worry, and mayroon na siyang anxiety sapagkat di niya alam po, mayroong mga hidden, yung kuta, para po kasi ang labanan nito ay brain A, na ang pagkakadescribe, may kuta, may bahay, ang demonyo sa kaisipan ng tao, na doon nag-i-inject ng takot. Yun po, siya po ay may bahay sa isang tao, kaya may kuta, na tower, na nag-hold sa isang isipan ng tao. Nag-hold siya sa isipan ng tao. Halimbawa, ang kanyang stronghold ay fear. Siya po ay nakatirang demonyong fear at hinuhold niya po ang tao na laging matakot sa maraming bagay. Yun po ang stronghold ng fear. May kuta, may tirahan na po, may tower na siya, may kuta na siya doon sa isip ng isang tao. Kaya po ito talagang napakatindi, napakaselan, at napakakailangan ng isang tao. Everybody ay nakakaranas ng stronghold in the name of Jesus. Maliban na ikaw ay na-born again, nagsisi, at talagang sinasabing pinapasuko, hinuhuli, yung bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Ano pong ginagamit ni Apostol panlaban? Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na umahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Sino po umahadlang? Si Satanas. Saan po siya nakatira? Sa kaisipan na ng tao. Siya po ay may kuta, may pader. Pag sinabi pong kuta, stronghold, fortress, ito po yung matibay. Diba? Kinumpara po ito sa military na tirahan. Na ito po ay parang protection, may protection. So, napakalungkot na meron sa isang isipan na pinoprotektahan ng Satanas na hindi makalaya sa takot. Ano pa po ba? Hindi siya makalaya sa confusion. Lagi siyang nagdo-double mind, restlessness, walang kapahingahan. At siya po ay laging prostrate, agitation, anxiety, anger. So napakahirap po at talagang maganda pong pag-aralan, bulay-bulayin itong topic na to. Kasi
Sisipin na lang po natin, may isang stronghold, kuta ni Satanas sa isang isipan ng tao, sa isang ulo, na talagang siya ang nakatira. Paano ka na makakakilos? So, para bang ikaw ay kontrolado na ang thoughts mo, na ikaw ay matakot, ikaw ay double mind, ma-confuse ka, malito ka lagi, restless, walang pahinga, anger, frustration, anxiety, worry, at talagang hopelessness, sadness, resentment, insecurity, rejection, at talagang worry, at lahat po ito'y nararanasan nating mga tao. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lahat po naman nararanasan. Wala pong masasabi na tayo ay born sa corrupt mundo, kaya marami pong dinadanas, maaaring mild ang stronghold mo, maaaring mataas ang pagka-stronghold mo, pero nakakaranas po tayo ng some way na hindi natin maintindihan kung bakit lagi tayong prostrate, anxiety, at lagi tayong despair, kahit na anong-ano. So, yun po yung lagi natin ipapaliwanag na meron stronghold. May kuta si Satan sa ating isipan na matibay na wall, na bahay niya, tower, or sinasabi po dito na i-emphasize lang po natin kasi para naman emphasize natin itong mensahe na to na talagang magandang makalaya. Ito po ay stronghold na to, may wall, tower, something na naka-exalted, nakatayo. At ito ay may wall. May wall ito ng kasinungalingan na ang ating thought ay being captive, our thought hinuli na. Hinuli na ang ating kaisipan. Instead na yung ating isip, yung thoughts natin ay under natin, pero ang being captive our thought, instead our thought be captive. Instead na under natin ang ating kaisipan ay tayo ay hinuhuli na ng demonic o demonyo. Oh, in the name of Jesus. Pinapanolify ko sa pangalan ni Jesus. So sana po naintindihan kasi po medyo talagang ito ay katotohanan kasi po ito po ay nasa 2 Corinthians 10:3, verse 4 to 5 to 6. Kaya hindi po natin minsan alam, hindi po tayo makalaya na instead na lagi po tayong, pero ginagawa po ito, malinaw. After po ng pagpapalayas ng demon, hindi po ito pinapabagsak o pinawasak ang kuta ni Satanas sa isipan ng isang tao na hindi mo muna palalayasin ang demonyo. Kumbaga, with authority name of Jesus, una po binabalutan natin ang ating mga anak, pamilya, mga anak ko, anak natin, ang banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Ang anak, kilala mo po ang anak ko, anak ng mga nanonood, at ang pamilya, na covering the blood of Jesus from tok-tok hanggang talampakan ng dalawa kong anak at ako, in Jesus name, at lahat ng nanonood at mga anak, at sinusuot natin ang armor of God. Kasi po, ito nga po yung sinasabing hindi naman ang kalaban natin ay hindi kailangan na may gun tayo, baril o bala, o talagang malakas tayong sumuntok, o may pera na parang palakasan. Ito po yung warfare, na ang laban dito ay kailangan tayo ay naka-helmet of salvation. Ninusuotan natin ang mga anak natin, si Teresa ng helmet of salvation, breastplate of righteousness sa dibdib, shielded of faith, at sentro ng katotohanan sa ating mga anak, at ang sapatos pandirigma, handang lumaban sa biyaya ng Diyos, at ang sword of the Spirit, hawak natin ang espada ng salita ng Diyos, at ang helmet of salvation upang hindi tayo mapagtagumpayan ni Satan. So ito po yung laban na sinasabi, ito po ang mga kailangan natin to obey Christ. So marami po. Sinabi ko lang po yung una na armor of God, pero kailangan marami pa pong mga sample dito na solusyon. Katulad ng ang unang solusyon, don't believe everything you think.
Huwag daw po tayong maniwala sa lahat ng bagay na ating iniisip. Kailangan po, i-test muna natin ito sa Bible kung ito ay totoo. Amen? Sige po. Salamat naman. Hallelujah. Nasaan na sisi? Les? Wala na sisi. So, itinetes po, don't believe everything you think. Kasi po, marami talaga po ang mga media, mga internet, na hindi na natin alam kung ano ang ating paniniwalaan. Sa ganon, pag tayo ay laging naniniwala sa hindi tama, doon po nakakapture o nagkakaroon ng muog si Satanas o demon sa ating kaisipan. Siyempre, ayaw po naman natin na magkaroon ng kuta, stronghold, ang kalaban sa ating isip. Kaya nga, ang labanan, ang battleground ay isip, hindi yung physical na lugar. Battle mind is isip. So, lagi pong nagsasuggest ang Satanas at ang problem ay talagang kasinungalingan. At sabi nga, lagi naman tayong may illness, ang kasalanan na, ang mental illness po natin lahat ay ang kasalanan. At doon sa kasalanan na yon, doon nagmumuog at nag-i-stronghold si Satan sa isipan. Kaya itong battle na ito ay talagang nauunawaan lang po ng bagay na nakakaintindi sa spiritual na bagay. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. So, ulitin po natin ang ating verse dahil ito po ang talagang sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. O ano pa yung armas natin kanina? Armor of God. Ano pa po? Pananampalataya. Ano pa po? Dugo para tayo magsisi. Ano pa po? Ang panghawakan natin ang salita ng Diyos na talagang yun lang ang katotohanan at marami pa pong iba. Sabi po, iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Kasi po, itong mga taong ito, mga kapatid, ay mapagmataas na at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Kasi nga po, naka-stronghold na sila. Siyempre po, kung tayo naka-stronghold na tungkol sa anger, o kaya hopeless case, double mind, o kaya tayo ay nasa rejection, o insecurity, resentment, guilt, o tayo ay nasa paghihirap at struggle. Siyempre po, ang lahat naman ang nasa likod nito ay si Satan na may muog na pala sa isipan. Kaya sabi, iyon ang ginagamit ng panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. So, siyempre, hindi po naman natin alam na siya ay may stronghold. So, magiging parang iiwas ka ng iiwas o siyempre sasabihin mo, ba't kakaiba ito? Pero sa atin po na may spiritual warfare na sa biyaya ng Diyos ay nakakaunawa, alam po natin ang pinagdadaanan at pwede po tayo manalangin at basahan siya ng verse about sa kanyang sin, kasalanan o demo na nagtatago sa kanyang kaisipan. So, iyon ang aming ginagamit, sabi ni Apostol Pablo, na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng taong mapagmataas. Bakit? Because they are demonic stronghold. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Sino po ang matibay na pader na muog? Si Satanas po, in the name of Jesus. Si Satanas po at sinisira ang maling pangangatwiran. Pulling down stronghold, casting down imagination, high thing, exalt itself against the knowledge of God. So ito po, sinisira natin, binibreak, binidestroy ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila. So, pag sinabi po kasi dito na matibay na pader, talagang yun, ayon nga po sa ating pinaliwanag kanina na matibay na pader, yun po yung sabi po dito na pag may stronghold ang pag-iisip ng isang tao ay hindi agad maalis ang
emosyon niya na nangyari sa kanya, emosyon niya, ang behavior niya, ang thoughts niya, ang paniniwala niya ay hindi maalis ayon sa kanyang demonic evil aspect, at ito ay nagiging matibay na kanyang matibay na pinaglalaban, at ito'y nagbubuhol-buhol, nagalo-halo na sa isip niya at nagiging stuck na at hindi na ito ma-erase. Dahil matibay nga po ang naghahawak si Satan in the name of Jesus. Kaya po sabi, ito ay sinisira namin ang maling pangangatwiran tulad ng matibay na pader ng umadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Inuulit po natin, una po pinapalis po at pinakas out ang demon bago po magpawasak ng matibay na muog na pader na stronghold na sa kaisipan ng isang tao in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. At sabi po sa Leviticus 5:4, kung ang isang tao ay nanumpa ng pabigla-bigla, mabuti man o masama, siya ay nagkasala kapag nalaman na niya ang kanyang ginawa at siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. So, yun po ang isang armor ng isang stronghold, ang repentance through the blood of Jesus. Isa lang po yun. Isa rin yung pananampalataya. Isa rin yung Word of God. At mamaya pa po natin yung iba, mapapag-usapan o mai-share. So, kaya po sabi, sinisira namin, inuulit-ulit lang po natin dahil talagang medyo in the name of Jesus, bigyan mo po ng ilaw at buhayin niyo po ang inyong salita at turuan niyo po kami. Sinisira namin ang kanilang maling panghatian tulad ng matibay na pader ng umatang sa kanila sa makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang utos ni Kristo. So, ano-ano pa po ang mga palatandaan. At ang isa pa pong mahirap sa Battle of the Mind ay kung hindi po ito maaagapan, ito po ay nagiging block, naka-block na, mental block na ang kanyang isipan para sa salita ng Diyos. Kaya minsan po marami pong parang ang hirap-hirap na i-share, ang hirap-hirap na mag-solve meaning, ang hirap-hirap mag-share ng salita ng Diyos para po bang mental block, ayaw na. Kaya ang daming nangyari sa kanyang kaisipan, meron na palang kuta, may stronghold na pala ng anger, ng confusion, may stronghold na pala ng resentment, may rejection na pala, may resentment, may guilt na pala, na talagang ang laban na ito ay talagang spiritual warfare, battle in the mind. Ang pwede lang nating sandata ay ang pananampalataya, repentance, the Word of God, the armor of God, at ang pag-iwas sa mga bagay na masyadong kasinungalingan ng internet. At marami pa pong ibang solutions ang battle of spiritual warfare. So, ano pa po yung ating i-discuss? So, ano pa po ba ang apekto ng may stronghold? It is affect and communication. Sa communication, how you communicate. At ang taong may struggle sa stronghold ay ang kanyang kaunawaan at pangunawa ay laging baliko. Laging baliko. Knotted thought. Buhol-buhol ng kaisipan ang kanyang pinaniniwalaan. Kasi nga po, demonic stronghold. Nakaka-apekto ng komunikasyon, ng pagkipag-usap, ang kanyang emosyon, ang kanyang behavior, ang kanyang thought ay ang kanyang thought ay naaapektuhan po ng demonic influence, kaya nagiging twisted thought, knotted thought, baliko at buhol-buhol, at ito ay hindi mag-tweet. Ibig sabihin, ito po ay salungat
sa nais ng Panginoon. Ulitin po natin yung verse. Ito po ay mga maling pangangatwiran. Twisted thought, knotted thought, buhol-buhol, entangled thought, ang komunikasyon ng kanilang emosyon, ng kanilang feeling, o ng kanilang behavior, kung may stronghold, ay twisted at knotted thought. At ito po nga po ang verse. Ang verse po natin ay sabi po sa 1 Timothy 6:5, walang tigil na awayan. 1 Timothy 6:5. Ito ang ugali ng taong may stronghold, baluktot na ang pag-iisip at hindi na nakakaalam ng katotohanan dahil hinarangan, inobstruct na ni Satanas ang kanilang isipan upang di mapakinggan ang salita ng Diyos o ang tinig ng Diyos. Pero praise God, ang dami pong mga sandata na pinagkaloob ng Diyos. Unang-una ang dugo, ang repentance, ang pananalig, ang armor of God, at marami pa pong iba. So, 1 Timothy 6:5, walang tigil na awayan. Ito ang ugali ng taong baluktot ang pag-iisip at hindi nakakaalam ng katotohanan. Inaakala nilang ang kabanalan ay para lang sa pagpapayaman. Walang tigil na awayan. So, ito po yung mga verse natin. 1 Timothy 6:5, in the name of Jesus Christ. Kaya, bakit po maraming nagiging biktima si Satan ng mga stronghold? Sapagkat he is the ruler of the world, in the name of Jesus. Ephesians 2:2 po. Nasaan na Ephesians 2:2? Ephesians 2:2. Ephesians, wait lang po kasi Ephesians 2:2. Sabi po dito, namuhay kayo gaya ng taong makamundo, sakop kayo noon sa kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritu naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritu kumikilos sa puso ng tao, ayaw sumunod sa Diyos. So, paano po nagkaroon ng stronghold? Sapagkat sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, espiritu naghahari sa mundo, at siya ang espiritu kumikilos sa puso ng tao, ayaw sumunod sa Diyos. So, the whole world is under the control of evil. At sabi nga po, binulag na ni Satanas ang lahat ng mga hindi mananampalataya sapagkat ito ay hadlang upang hindi, 2 Corinthians 4:4 po, basahin na po natin. 2 Corinthians 4:4. Ayaw nilang maniwala, 2 Corinto chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ito po yung mga related verse na kaya nagkaroon ng stronghold in the name of Jesus. Sabi pa po dito ay marami po ang mga rebellious na may bahay na sa isang battle of the mind, may bahay na po sa isang kaisipan, at ito po ay nakaptig na, at ito po ay may rebellious, at ano pa po, disobedience, evil spirit. Ito po ay may muog na, mayroon ng tower, mayroon ng militar na na muog sa isang kaisipan ng isang tao. Kaya sabi, many rebellious are in the house, in the mind, that is called stronghold. At ito'y kailangan na hulihin at pasunurin sa Diyos. So,
Paano po ba natin sila pasusunodin sa Panginoon? Sabi nga po ay, take every thought captive to obey Christ. Sila ay pasunurin. Take every anong verse na to? Take every thought captive to obey Christ. Hallelujah, praise God. Sana po yung ating text. Uti-utiin lang po natin at matatapos din ito. 2 Corinthians 10. Ayan. So, sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Ayan po. Kinukumbinsi namin silang sundin ang utos ng Diyos. Amen. Sabi po dito, dinagapi namin sa 5, verse 5 po. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng kaisipan, sabi po ni Apostol Pablo, upang matutong sumunod sa Diyos. Ayan po. Ginagapi, tinatalo natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Kontra po ito. Ayaw nila oppose, laban tungkol sa Diyos. Bakit po? Kasi po may muog na siya, si Satanas, na tirahan sa kanyang kaisipan. At sabi nga po, ito yung ginagawa natin. Kailangang cast out muna, paalisin muna ang demon in the name of Jesus. Go to abyss and roasted by fire. At saraduhan natin ang ating mga mata, ang ating tahinga, ang ating labi, in all senses, ng apoy at dugo, and sealed with the blood of Jesus, para hindi siya makabalik in the name of Jesus. At yun, tayo ay, next, ay ibabagsak ang stronghold. Sa pamagitan una, pagsisisi, at mamaya po natin tatalakayin. At faith. So, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At to, binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa Diyos. What do you mean? Take thought captive. Ayan, binibihag daw ni Apostol Pablo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ang kanilang maling kaisipan. Bakit? Si Satanas ang nag-uudyok ng maling kaisipan. Bakit nila hinuhuli ang maling kaisipan? Para ito ay i-control. Para ito ay pasunurin at sa salita ng Diyos. Bakit ito kinakaptib? Hinuhuli ang thought. Ito ay, ibig sabihin kinakaptib, kinokontrol po ang thought patungkol sa masama, going to liwanag, which is the Word of God. Kinoconquer ang mind, going to salita ng Diyos, at bring to submission, pinapasunod na mag-submit ang kaisipan niya patungkol sa Father God, Holy Spirit, in Jesus' name, and the Word of God. So, we take captive, inuhuli, at pinapasubit ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang isip. Every thought obedient to Christ, make it obedient. At ginagawa nila ng bawat kaisipan, ang bawat kaisipan kasama ng feeling, ang emotion, ay masumunod sa Kristo Jesus, sa salita ng Diyos, ni Father God and Holy Spirit, in Jesus' name, maging obedient at to bring into submission, to bring under control in the name of Jesus Christ the Nazareth. Hallelujah. So, di po ba napakaganda na meron tayong nalalaman? Kasi po, sabi nga po sa Ecclesiastes, Holy Spirit, sa mga 2:21, dahil kahit magsikap ka, gamit ang buong talino, gamit ang buong isip at kakayahan, iiwanan mo rin ang lahat ng paghihirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ibig sabihin po, kahit anong yaman, hindi mo madadala sa langit, pero ang iyong karunungan at lahat ng
iyong nadala sa Panginoon at ang iyong nasharean at ikaw mismo daladala mo ang iyong kaalaman papunta sa langit, pero ang kayamanan mo, sabi dito, sino ang maghihirap? Ang taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Tapos ang bahay mo lang doon ito man ay wala ring kabuluhan, sabi niya po ni Solomon, at hindi makatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya ay makapagpapasama lamang ng kanyang kalooban. Ito po ay kaya kahit sa gabi ay hindi makatulog at wala ring kabuluhan. Ibig sabihin po, ito pong salita ng Diyos ay established na, naganap na. Ito po lang ang totoo sa mundo. Sabi nga, kapag umulan, ang bumagsak ang yelo at tubig, ito ay nagiging pandilig ng halaman at hindi ito uuwi sa langit ng hindi dalag upang maging pagkain. Hindi na ito babalik kung galing ang yelo at saka ang ulan. Ganon din ang salita ng Diyos, hindi ito babalik nang hindi niya gaganapin kung ano ang sinasabi dito. Nakuha ko ba mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 So, di po ba na pinapaalalahanan na huwag tayong masyadong sobrang priority ang mga bagay na nauubos at mga bagay na hindi nagtatagal. Ang pinaprioritize lang natin, kaya sabi, dala-dala pa rin natin ang mga bagay na karunungan na hindi, sabi, magsikap man tayo, gamit ang talino, gamit ang lakas, kakayahan, iiwanan mong lahat. Pinaghirapan mo sa mundong ito. Ano lang ang madadala mo? Ang iyong karunungan, ang iyong wisdom, and knowledge in the name of Jesus. You can always get more money, but knowledge is something you are going to take with you in heaven. You can always get more money, but knowledge, ang karunungan at katalinuhan, is something you are going to take with you in the heaven. You will leave all material wealth behind, but a wealth of knowledge goes with you. Don't store, prioritize your material. Seek ye first the kingdom of God, and all shall be added unto you. Hallelujah, purihin ang Diyos. So, maganda pong paalala sapagkat ito po ay wala ng test na. Kasi po, test na ito. Ito po ay salita ng Diyos. Sabi nga, ito ay nagbibigay sa atin ng pagtutuwid at talagang tamang paraan at katotohanan ng pamumuhay. Ito ay may pakinabang at ito ay may pakinabang sa ating buhay. In the name of Jesus. So, yan nga po yung stronghold. Sinusubmit ang lahat ng stronghold. Sabi po dito, inagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibiyag namin ang lahat ng isipan upang matuto sumunod kay Kristo. Sabi po, binibihag, halimbawa po, disobedient, rebellious, yan, binibihag. At yan ay kinokontrol at pinapasunod sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan, iba po ang laban na to walang pwersahan. Sa pamamagitan po ng pananalangin, may pananampalataya. Binibihag ko. Sabi po ni Apostol Pablo, ay ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos at binibiyag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Paano po? Sa pamamagitan ng pananalangin, may pananampalataya at ilid sa pagsisisi. Doon mo lang po mabibihag ang tao kapag iyong naipanalangin na, pag iyong nakas out na. In the name of Jesus, anumang espiritu ng rebellious, demon na rebellious, I confront you today to come out from these people in Jesus' name. I command you, demon, to go to abyss and roasted by fire.
Huwag kang babalik. Sinasaraduhan ko sa pangalan ni Jesus ng dugo at apoy ang mata, ang tahinga, ang ilong, ang labi na dinaraanan mo. In Jesus' name, ikaw ay sarado na. Hindi ka makakabalik. At ngayon, in the name of Jesus, anumang stronghold mo at paghawak mo sa isip na may muog ka, na rebellious, disobedient, anger, confusion, despair, at mga confusion ay ibinabagsak ko sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang iyong muog ay binawasak at talagang sinisira sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. At ikaw ay destroy forever in Jesus' name. At pinapalitan namin ito ng kalayaan, ng pagsunod sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, ay aming inilalagay sa puso niya by faith ang pagsunod at pagkausalita ng Diyos at talagang liwanag, buhay na liwanag na salita ng Diyos. Amen. Kaya ito po, ginagapi natin ang lahat ng pagmamatas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sila kay Kristo. Amen. So, napakaganda po kasi po, minsan may mga kilala tayo, mga relative na parang hirap na hirap din sa mga bagay-bagay at ayaw niyang kumilala sa Panginoon. So, yun po yung mga stronghold. Lahat naman po may stronghold. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, lahat po tayo may stronghold. Apan na lang nung repentance, nananalangin ang isang tao para sa atin. So, ipinaalis ang demon at binagsak ang mga stronghold. So, tayo po ay nakakawala sa bitag ni Satan. In Jesus' name. Kasi po, mahalaga po ang kaisipan po is a greatest asset. Kaya nga po ito ay tinatarget ni Satanas. Dahil nga po, pag nakuha na niya ang isip, makuha na niya ang lahat ng bagay. Kasi sabi po nga pag ang mind ay nakuha natin, ano ba yung sinasabi ng mga, parang, meron salawi kain Merong salawi kain. Merong quotation whatever get your mind gets you. Ano mang nakuha ng iyong kaisipan, kung ano mang kaisipan meron ka, nakukuha ka niya. Pero dapat, under mo ang iyong isip. Siyempre kung ano yung maganda, paano mo naman matagumpay na maa-under mo na may katagumpayan? Siyempre nakabase sa Word of God. Kasi kung nakabase din naman po sa makamundo, ganun pa rin yun. Entangle pa rin tayo ng demonic stronghold at magkakaroon pa rin ng muog sa isipan na tirahan ni Satan. Kaya talaga pong kailangan natin ang salita ng Diyos. Ay ayaw ng salita ng Diyos kasi nga ang daming stronghold. Hindi naman pwedeng ibagsak ang stronghold, palayasin muna si demon in the name of Jesus. Kaya ito naman yung katotohanan na talagang gusto naman ng tao na makasunod sa Diyos. Ayaw naman ng demonyo. Di po ba ayaw naman ng demonyo? So anong gagawin? Hindi naman nila alam na kailangan ay pabagsakin ang mga muog at tawalya at yung mga wall ng kasinungalingan. Kailangan ibagsak at wag na siyang babalik in Jesus' name. So, kaya minamahalaga po natin ang salita ng Diyos. Kasi kung paano mo malalaman naman na namumuhay ka na sa katwiran kung hindi naman tayo patuloy na makikinig. Patuloy tayo na makikinig. Every Sunday po, 3 p.m. po kami dito. At saka Thursday, isang midweek service at saka in the name of Jesus. So, mahalaga po na talagang maipanalangin ng isang tao. Yun nga yung sinasabi dito na ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas at kaalaman tungkol sa Diyos. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya, lead to repentance at tanggapin niya ang Panginoon bilang Panginoon. Mahirap pong mamuhay na ang iyong
kaisipan ay under control ni Satan. Eh si Satan naman mapaglaro para pang paminsan-minsan hindi kanya i-control para lang sabihin na wala kang Satan sa loob ng katawan mo. Kita niyo po ba yung isang palatandaan? Bakit ang mga sinasaniban or mga may sakit ay dinadala sa albularyo o demonyo? Kasi po napapagaling nila yung kapwa demonyo. Hindi po may verse, sabi. Sino naman ang nagpapagaling sa Matthew? Sabi, kaya ka nakakapagpagaling, sabi ng Pariseo, Jesus, Kristo. Kasi ginagamit mo si Beelzebul, ang pinuno ng aming demonyo. Pinuno ng demonyo. Sabi naman ni Jesus, ay sino naman ang nagpapalayas ng mga demonyo sa inyo? Di ba sabi naman sino nga ba? Di ba understood po in the name of Jesus na napapalayas din ng kapwa demonyo kasi demonyo rin nila yun. Pero sabi, kapag ang Panginoong Jesus ang nagpalaya sa iyo, totoo ka ng malaya. Hanapin mo nga anak yung verse na yun. Matthew 12:9 yun eh. Basahin po natin. Napakaganda din naman kasi nung verse na yun. Kasi, Matthew 12. Ayan. Ayan. Yan po natin para galing sa verse mismo. Ito na po. Ang hinang mag-load. Ito po, ito na po. Ayan. Sinabi sa inyo lahat ng kasalanan. Ayan po. Basahin ko lang po. Sabi po dito, ayan. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon. Ito po ay Matthew 12, verse 26. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon. Nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away kung si Satanas. Sabi po dito ng Panginoon, kung gano'n, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan, sabi po ng Panginoong Hesus, na magpalayas sa masamang espiritu, sino naman ang nagbibigay kapangyarihan sa tagasunod ninyo ang magpalayas din ng masamang espiritu? Diba nakakapagpalayas? Kasi kapwa nila yon. Kaya po, mabilisan. Kaya nga pag pumunta ka sa albularyo, lagay ni Satanas sa sakit, siya ang magpapagaling din, pero ililipat lang yung demonic na sakit sa katawan mo. So, sabi po dito, at sino naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong tagasunod nyo ang nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila rin ang nagpapatunay na mali kayo, sabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hallelujah, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Pero pag ang nagpapalayas po ay si Satanas din, hindi pa dumarating. Halimbawa, sinasapian, meron kami na encounter, pinala din dun sa isang tao na albularyo, umalis nga, pero hindi pa siya tunay na malaya. Yung pinatahimik lang muna ang Satanas ni demonyo sa taong ito. Di ba sabi, at sino naman ang nagpapalaya sa masamang espiritu sa inyo? Sapagkat sabi niya, ngayon,
Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako, sabi ni Lord Jesus, ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugang idumating na ang paghahari sa inyo. So, kaya po yung albularyo ay pag nagpa-check up ka ng mga kung ano-anong sakit at yun ay gawa din nila dahil usually ang marami naman po sakit ay galing sa demon, katulad ng hukot ang kamay, katulad ng paralyzed, o hindi naman po lahat, pero most of the Bible ay yung di ba yung anak ng lalaki na dinala na may epilepsya, nasabi sa tuwi daw yung anak niya dadaan sa tubig ay nabubuhan at sa apoy ay nabubuhan. So yun po yung sakit na binibigay ng demonyo. Pero matalino yung tatay at nagpagamot ay sa Panginoong Hesus. So yun po yung sinasabi dito na in connection na hindi po pwedeng magpabagsak ng utak ni stronghold of Satan na hindi muna pinapalayas ang demon in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, more or less naman po ating pinag-usapan na ang sandata natin ay ang pananampalataya at ang dugo ng Panginoong Hesus, pagsisisi at panalangin. Yun po ang pagsabi na pagpapasuko, yun ang bringing captivity, na dalhin at kulungin ang lahat ng thought, ng kaisipan, at ito ay pasunurin sa Panginoong Hesus at hindi na mag-disobey pero pasunurin sa Panginoong Hesus. Kaya iba po ang sandata na ginagamit natin dito. Isa pa tayong verse dito na kasi merong ang buo nga ay may wall po ng kasinungalingan. Sabi po dito, ang stronghold ng kaisipan ay hindi siya makontrol at siya ay talagang hindi makawala sa magnet ng demonic power. At siya ay natrap. Kaya siya ay na-imprison sa kanyang mga pag-iisip. Kaya minsan talaga po mahirap ang pag-iisip ng ganun. At sabi po dito, ay ang kaisipan po ay nasa brain ay yun po ang battlefield. At sabi nga po yun ang talagang yung tira, yun doon si Satan nagsusulsul in the name of Jesus. Sabi po, kung paano ang lahat ng mga paglabag o pagkontra ng mga matataas na arrogante na sinasapian, na may muog nga si demon, may kuta ng enemy, ay sabi po, ay may kuta si enemy, ay ito ay pababagsakin, at ito ay pababagsakin ang mataas na kaisipan laban sa kapangyarihan ng kaalaman ng Diyos, at ito ay dadalhin ang bawat kaisipan at bibihagin para sumunod kay Kristo. So inulit lang po natin sa pamagitan nito ng panalangin na may pananampalataya at tugon ng Panginoon sa pagsisisi, at marami pa pong armor of God at ang patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. So ano pa yung verse? Basahin ko na lang po ang ibang verse dito na 2 Corinthians 3:14. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. Kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan, which is the Old Testament. Maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. So ito din po, ang takip na ito ay nanggaling kay Satan. Kaya ibig sabihin po, yung stronghold at nakatakip, iba yung, ang sino rin nagtakip nitong evil bell na ito? Si demon din, Satan. At ito'y maaalis lamang kapag ang isang tao ay nagsisi at tanggapin bilang Panginoon
ang Kristo. So, sabi po ang unang-una, although marami po ang stronghold, kasama po dyan ang addiction, ang lahat ng resentment, ang mga halos lahat po ng sin. Lahat po ng sin ay under, katulad po ng resentment, insecurity, rejection, worry, sadness, despair, hopeless, agitation, worry, anger, double-minded, restlessness, confusion, poverty, oppression, heaviness, discouragement, disappointment, bad thought, demonic thought, sexual thought, at sabi nga, hindi mapigilan, yung pala stronghold na in the name of Jesus, kaya ang dami pong broken family. Broken family. So, ito po, ang sa takot po, magpasadang po tayo ng isang verse para sa mga takot. Ano po ba ang isang verse ni Lord para ang ating takot ay 1 John 4:18. Sabi po, mental stronghold of fear. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sabi po ni 1 John sa ating scripture, chapter 4, verse 18, walang anumang takot sa pag-ibig, pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pinapawi ng pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan at ipinakita lang ito na hindi pa lubos na natutupad sa kanya ng pag-ibig. Ang lahat po naman ng bagay ay proseso. Wala naman po, di po ba yung Israelite? Sila po ay nakalaya sa kanilang paglalakbay tungo sa kaligtasan, salvation, 40 years na sila ay paikot-ikot dahil hindi po nila matanggap. Hindi naman na sinabi na hindi na kailangang nagkakasala. Siyempre may dugo. Ibig sabihin na po, hinahanap lang ni Lord ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya. At si Lord na, di ba sabi, maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pananampalataya. Ephesians 2:8-9. Sapagkat, sabi po, pag may pananampalataya, tayo ay, si Lord na ang tutulong upang tayo ay makasunod sa kanyang salita. Amen? So, kung natatakot ng isang tao ay dahil takot na maparusahan at ipinakita lang ito na hindi pa lubos at natupad ang kanyang pag-ibig. So, Panginoon, kung ano mang humahadlang na ako ay makaganap na pag-ibig, any demon ng mahadlang, in any fear, we command to come out from me. Demon fear, go to abyss in destroyed by fire. In the name of Jesus, talaga pong takot at talaga pong umaalis ang masamang espiritu. Hindi po pwede ang baril, hindi po pwede ang attorney, ang mga kayamanan. Only the faith of in the name of Jesus Christ the Nazareth. So, yun po yung mga stronghold ng fear. Ito po yung mga verse na nilaan ni Lord na para bumagsak ang mga kuta ng takot sa kaisipan, which is the battle mind. Pero, wag po natin kalimutan, palisin muna bago ibagsak at hulihin ang espiritu ng mga kuta ng fear, ng rejection, ng anger, ng confusion, ng addiction, at ng ano-ano pa mga stronghold. Kailangan po cast out muna. And pagka-cast out, close your senses by the blood and power of the fire. And then saka po tayo magpapabagsak ng kuta ni demonic at ni Satanas sa battle sa mind ng tao. So, sabi po, fear, ang takot po ay nararamdaman daw po ng kulang sa pananampalataya. Pero sinasabi po natin, it takes time. Hindi naman na 1 taon ka, 6 na buwan, ikaw ay develop ng faith. Ito po ay gradually, ito po ay uti-uti sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos
mawala na po ang fear. Yun po ang gamot. With the medicine is the Word of God. So, pag absence po ang faith natin, in the absence of faith, nothing more than the absence of God's Word. So, magkadugtong po yung kung tayo po yung mananampalataya, meron daw po tayong dapat na salita ng Diyos sa ating puso. So, hindi daw po tayo walang alam sa salita ng Diyos in the name of Jesus. Kaya po may takot, wala po tayong salita ng Diyos at wala po tayong pananampalataya. Lagi po nating pwede namang hingin, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagnanasa, nabasahin ng salita ng Diyos. Bigyan mo po ako ng bigay. Nasa verse din po yun. Lahat po ng kakailangan natin nasa verse, nasa pangako ng Diyos. Bigyan niyo po ako. Bigyan niyo po ako. Yan. At talagang bibigyan po tayo ng desire. So, sa Matthew 8:23, dito na po tayo malapit magtapos. Sa Matthew 8:22. Luke pala ito. Malapit na po tayo magtapos. I pray na tayo ay maraming mabagsak na stronghold. Luke 28:22. Ayan. Isang araw ay sumakay sa bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa. At ganun nga ang ginawa nila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya ay lumakas ang hangin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng tagasunod niya at guro, lulubog po tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin. Tumigil nga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos tinanong si Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot at nag-usap, sino kaya ito? Kahit ang hangin at alon ay inuutusan niya at sinusunod niya. So ano po ang mararamdaman natin? Ano po ang maiisip natin dito? Na makapangyarihan ng Diyos na hindi dapat tayo matakot. Na talagang ibuhos natin, seek ye first the kingdom. Ang una po talaga ay ang ating pananampalataya, kalakip ang pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po sila natakot? Wala po silang pananampalataya at wala po silang pananalig sa salita ng Diyos. Amen? At dito na po tayo nagtatapos. Wala po silang pananampalataya. At sabi ko, the reason for your fear and does it have any rational truth? Because ang takot are nothing more than an intelligent reaction. Hindi daw matalinong pagreaksyon kung tayo laging natatakot. Sapagkat sabi nga, pinapatunayan lang na mas walang power ang salita ng Diyos or mas makapangyarihan ang takot kaysa salita ng Diyos. So, kailangan po natin muli ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At dito na po tayo magtatapos sa ating mensahe. Tatapos po tayo sa verse. Second Corinthians 10. Dito po tayo sa verse uli natin para hindi natin malimutan na talagang ang labanan ay sa battle of mind. Ito ay warfare at ito ay invisible pero ito ay intense. Bakit intense? Si Satanas po ay hindi lumalaban ng fear at hindi niya gustong malaman ang katotohanan. Kaya ito po ay napaka-intense na palabanan. Ito ay asset natin. Ito ay isip. Isang kayamanan natin ang isip. Kaya lagi po natin itong alagaan. Ito po ay kayamanan ng ating isip. Kaya ko lang po inuulit-ulit kung may nahuli,
ay ito pong mga stronghold na ito ay lahat ng hadlang sa ating tugon ng Diyos at hadlang sa magandang relasyon sa kapwa, hadlang sa lahat ng blessing at hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Kaya dapat po nating i-cast out ang mga fear na to at ang mga ano ba yung mga basic na yan? Basic ay fear, confusion, anger, addiction, at lust of the flesh, lust of the eye, at lust of the eye, pride of life, disobedient, revenge, at complaint, at lahat ng lumalaban at kumukontra sa salita ng Diyos. Lahat po yun ay stronghold. At ang una nga po, cast out, and then pangalawa po, ibagsak. Ulihin ang lahat ng masasamang demonic na isip, yung hulihin. Basahin ko na lang po yung verse. Kahit na namumuhay kami rito, 2 Corinthians 10:3, sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ay sa pamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Bakit po mapagmataas at ayaw tumira? Sapagkat may stronghold. Ano po yung stronghold? May muog, may kuta, may wall, naninirahan sa kaisipan, sa mind. At yun ang nagmamataas at lumalaban sa salita ng Diyos. Amen? Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran tulad ng matibay na pader na umadang sa kanila na makilala ang salita ng Diyos. Bakit po? Paano po sisirain ang kanilang maling pangangatwiran? Sa pamagitan ng panalangin, may pananampalataya, sa pamagitan ng cast out at pagbagsak ng pader, at sa pamagitan ng dugo at apoy at repentance at armor of God at meron pa pong iba. So, sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na umadang sa kanila na makakilala sa Diyos. Kinukumbisi namin silang sundin ang utos ng Diyos. At sabi nito, sila ay hinuhuli ang kanilang isip para ito ay sumunod sa Diyos. At sa isang salita ay ito ay take every thought captive to obey. Ang sinusupil, kinukuha ang isip ng tao para ito ay pasundin sa Diyos. Ano ba yun? Yung behavior niya, yung thought niya, yung feeling niya, ay kanyang sinusupil para sumunod sa Diyos. Kino-conquer, kino-control, sinusubmit, at ginagawang masunurin sa pamamagitan ng pananalangin na may pananampalataya, cast out, armor of God, at sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, which is our sandata. So, medyo na po ako. Pero pwede naman kung ulitin yung hindi narinig yung parting una. Kasi si Tita Gemma parang ngayon lang siya dumating. In the name of Jesus Christ. Oo. Oo. Thank you po. Thank you po. At doon po tayo maggawa ka sa isa pang verse. Ang sabi po dito, 2 Timothy 3:8, ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra ni Jannes at Jambres kay Moises. Hindi nila matanggap. Hindi matino ang pag-isip nila. At ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Bakit po? Sila po ay may stronghold of demonic Satan. So, para po ito ay maunawaan ang katotohanan at mag-obey sa katotohanan at hindi labanan at i-argue ang salita ng Diyos, kailangan nga po na ng pananampalataya, panalangin, paulit tayo, cast out demon, at papagsakin ang puta ni Satanas sa isang kaisipan ng tao na siyang muog at siyang pader ng kasinungalingan. At sa isa pang verse, sabi po, kalaban ng Diyos
Sa Roma 8:7, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao o laman dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Bakit po? May stronghold ni Satan. So, marami pong salamat at dito po tayo magtatapos. Yun pong hindi nakapanood o nakarinig na salita ng Diyos sa part na una, makikiulit lang po. Don't forget to follow. Ready po ba in Jesus' name? Ayan. And share your kung ano po yung mga topic na gusto pa natin na pwede po natin na pagka nakalayas na ang Satan, yung bawa, ikaw, in the name of Jesus, ikaw na spirit of lust of the flesh, sexual flesh, I command to come out from these people and go to abyss in Jesus' name. Huwag kang babalik, sinasaraduhan ko ng apoy at dugo ng Panginoong Hesus. Ang daanan mo, ang mata, ang tahinga, ang ilong, at ang lahat ng daanan mo i-close in Jesus' name. At in the name of Jesus Christ the Nazareth, we dismantle, we break any mental fortress of sexual lust of the flesh sa taong ito in Jesus' name. Dinidismantle, sinisira ang muog ng demonyo patungkol sa sexual at patungkol sa maling paniniwala. So, mahalaga po itong mensahe na to. Mahalaga po. Kaya, pwede po natin na paunururin ang una kung hindi tayo nakaabot sapagkat ito po ang pinaka-problem ng sangkatauhan natin lahat. Wala pong exempted. Tayo, ako, it's my problem, lalo na po nang hindi pala tayo o ako nakakilala. Lahat po tayo ay bihag ng stronghold. Sige po, maraming salamat po. Dahil po manalangin pa yun, maraming salamat po sa iyong salita na talagang liwanag, talagang karunungan, na sabi nga po, walang bagay tayong madadala sa buong langit, kundi ang iyong karunungan salita at ang iyong walang hanggang pag-ibig na iyong solusyon sa bawat hindi naman na makaya ng tao sapagkat ito ay hindi nakikita, ito ay warfare, at ito ay ang battleground ay sa utak, sa mind, kaya napakaselan at napaka-intense sapagkat asset nga po ng isang tao ang isang kaisipan. Kaya we thank you, Lord, sa iyong salita na kami ay mapapalaya sa lahat ng mga pakanan ng demonic upang kami ay totoong, kami ay magpasakop, makontrol mo at tunay na sumunod sa iyo upang ang mga biyaya na nakalaan sa amin ay aming maranasan. Anong mga hadlang ng kalaban sa mga pagpapala at mga maririlis sa stronghold, we confront you today to come out all demon, go to abyss, all demon, and roasted by fire in Jesus' name. At sinasaraduhan namin ang iyong pagbalik ng aming mga mata at tahinga at ang aming labi ay close ng dugo at apoy, insealed by the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen, Amen. Palakpakan natin ng Diyos at maraming pong salamat. I pray ng protection ng dugo ng Panginoon be upon to you of all. In Jesus' name, Amen.